Mahal ni tagumpay ang katahimikan, hindi dahil ito ay lihim o misteryoso, kundi dahil kailangan nito ng oras at espasyo para lumago. Ang tagumpay, tulad ng isang binhi, ay nagsisimula sa ilalim ng lupa, tahimik. Hindi ito sumisigaw sa mundo, hindi ito humihingi ng atensyon o kumpirmasyon. Tahimik lang itong kumikilos, tuloy-tuloy, hanggang sa isang araw, ito ay lilitaw, matayog, at matatag para makita ng lahat. Ngunit maraming tao ang parang napipilitang sabihin sa buong mundo ang kanilang ginagawa, ang kanilang mga plano, at kung paano nila ito makakamit. Bakit kaya? Marahil ito ay dahil sa kagustuhang makilala o maaprubahan, o baka naman dahil sa kilig ng pagsasabi, "Tingnan niyo ako, papunta na ako sa tagumpay." Pero dito nagsisimula ang problema. Habang mas marami kang sinasabi tungkol sa iyong mga plano, mas kaunti ang enerhiya mong natitira para maisakatuparan ng mga ito. Isang kakaibang kabalintunaan, di ba? Ang sobrang pagbabahagi ay maaaring maubos ang mismong lakas na kailangan mo upang magtagumpay. Sa mga tao ng aking karanasan sa negosyo at personal na pag-unlad, nakita ko na paulit-ulit itong nangyayari. Mga taong may dakilang ideya at matataas na pangarap na sana'y makapagbago ng kanilang buhay ay nabibigo dahil sa kakausap nila ng masyado at ng maaga. Paano? Sa pagsasabi ng kanilang mga pangarap sa napakaraming tao. Inilalantad nila ang kanilang pangarap sa malamig na hangin ng pagdududa, kritisismo at mga sagabal. At bago nila malaman, ang apoy na minsang nagliyab ay unti-unting napawi. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang filosofiya ng pagtatago ng iyong mga plano, hindi dahil sa pagiging lihim, kundi dahil sa karunungan. Tatalakayin natin kung paano linangin ang kaisipang pinapahalagahan ang aksyon kaysa salita, konsentrasyon kaysa papuri, at resulta kaysa pagkilala. Sapagkat sa huli, hindi mahalaga kung ano ang sinabi mong gagawin mo. Ang mahalaga ay kung ano talaga ang nagawa mo. Ang pagtatago ng iyong mga plano ay napakalakas. May isang maselang relasyon sa pagitan ng intensyon at aksyon. Isipin mo, sa bawat pagkakataong ibinabahagi mo ang iyong layunin, pangarap o plano, pinapakawalan mo ng kaunti ang enerhiyang nagbibigay buhay sa iyo. Bawat pagkukwento ay parang pagbawas sa apoy na dapat sana'y nananatiling nasusunog sa tahimik na sulok ng iyong isipan, malayo sa mata ng mundo. Isa pang dahilan ay simple. Kapag sinabi mo sa iba ang gagawin mo, nagkakaroon ka ng ilusyon ng pag-unlad. Sinasabi mong, magtatayo ako ng negosyo o papapayat ako ng 20 pounds. At ang mga tao sa paligid mo ay ngumiti, pumalakpak at bumati sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam niya, di ba? Parang naaprubahan ka na. Pero ito ang delikado. Ang utak mo ay maaaring ipagkamali ang papuri bilang tagumpay. Hindi mo pa nga ginagawa ang bagay, pero naramdaman mo na ang gantimpala. At ano ang kasunod? Nawawala ang apurahan. Lumalamig ang apoy. Ang pangarap na dati malinaw at puno ng posibilidad ay parang nagiging isang bagay na nagawa mo na sa isip lang. Kaya't napupunta ka sa isang estado ng kaginhawaan. At ang tunay na aksyon, ang mahirap, masinsinang trabaho na bumubuo sa tagumpay ay nauurong. Ganito namamatay ang mga pangarap sa duyan ng mabubuting intensyon. Maaaring may magsabi, hindi ba't maganda ang magbahagi ng plano? Nakakatulong ito para manatiling responsable. Oo, may halaga ang accountability. Pero sa tamang tao at tamang panahon lamang. Hindi lahat ng makikinig sa iyo ay makakaintindi. Ang ilan ay magdududa sa iyo. Ang iba ay tatahimik lang. Pero ang pag-aalinlangan nila ay parang aninong sumasayad sa iyong ambisyon. At kung hindi ka mag-iingat, ang aninong iyon ay papasok sa sarili mong isip. Bigla mo ng pagdududahan ang sarili mo. Maiisip mong baka tama sila. Baka hindi nga ganun kaganda ang ideya mo. Ang punto ay ito. Pumili kang mabuti kung kanino ka magbabahagi. Protektahan mo ang pangarap mo sa unang mga yugto.
gaya ng isang hardinerong pinoprotektahan ang mga punla mula sa hamog. Ibahagi mo ito sa mga taong mag-aalaga, hindi yuyurakan. Humanap ka ng mentor o kaibigang tunay na gusto kang magtagumpay. Pero kahit sa kanila, panatilihing simple lang ang mga detalye. Huwag mong gawing palabas ang ideya mo bago pa ito lumago. Isa pa, isipin mo ang elemento ng sorpresa. May kapangyarihan sa paggawa ng hindi inaasahan, sa pagpapakita ng resulta kaysa salita. Isipin mo, matagal kang tahimik na nagtatrabaho sa isang proyekto. Wala kang binanggit maliban sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At isang araw, ipinakita mo ito sa mundo. Isang tapos na produkto, isang nakamit na layunin. Mas malaki ang dating kaysa kung buong oras mo itong pinag-uusapan. May kilala akong isang lalaki noon. Gustong-gusto niyang magsimula ng negosyo. Punong-puno siya ng ideya at sigasig. At sa bawat pagkakataon, ikinukwento niya ito sa lahat kung ano ang gagawin niya, kung gaano siya magiging matagumpay, kung paano magbabago ang buhay niya. Sa simula, nakikinig ang mga tao, pero habang lumilipas ang panahon at wala namang nangyayari, nagsimula silang magduda. At sa huli, siya na mismo ang nawalan ng tiwala sa sarili. Ihambing mo yan sa isang magsasakang kilala ko. Tahimik lang siyang kumilos, nagbasa, nag-aral at dahan-dahang binago ang sistema ng kanyang bukid. Walang announcements, walang grand gestures. Pero noong panahon ng anihan, ikinagulat ng lahat ang dami at kalidad ng kanyang ani. Tinanong siya, "Paano mo nagawa yan?" At ang sagot niya, "Nagtrabaho ako habang walang nanonood." Dito makikita ang aral, habang mas kaunti kang nagsasalita, mas maraming oras at lakas kang may para kumilos. Habang hindi ka naghahanap ng kumpirmasyon, mas tumitibay ang kumpiyansa mo sa sarili. At habang hindi mo agad ibinubunyag ang iyong mga plano, mas kontrolado mo ang istorya ng iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging sikreto, kundi pagiging estratehiko. Alam mong ang iyong mga pangarap ay dapat pinoprotektahan at ang iyong mga gawa ang laging mas malakas kaysa salita. Ilang beses mo nang sinabi ang plano mo sa iba at pagkatapos ay nawala ang motibasyon mo? Ilang beses ka nang naapektuhan ng opinyon ng iba? Mahahalagang tanong ito dahil ipinapakita nila kung gaano karaming kapangyarihan ang ibinibigay natin sa iba kapag masyado tayong nagsasalita ng maaga. Ang magandang balita, maaari mong bawiin ang kapangyarihang iyon. Pumili kang kumilos, protektahan ang pangarap mo. Hayaan mong ang tagumpay mo ang magsalita para sa iyo. Ang mundo ay maingay. Puno ng opinyon, panggugulo, at hindi hinihinging payo. Kapag nagsimula kang magbahagi ng mga pangarap mo nang walang ingat, inaanyayahan mong pumasok ang ingay sa buhay mo. Inaanyayahan mong dumating ang kritisismo, pagdududa at kahit inggit. Lahat ng ito ay maaaring makasira sa mga plano mo kung hindi ka magiging maingat. Pag-isipan mo, kapag may sinabi kang ideya sa iba, gaano kadalas silang sumusuporta ng taos puso? Minsan, oo, pero madalas may halong duda. Sigurado ka ba? Mukhang delikado. May kilala akong gumawa niyan, sumablay. Simple lang ang mga salitang yan, pero nakapagtatanim ng pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan, kapag lumago, kayang kitilin ang ugat ng iyong ambisyon. Hindi lang sa mga nagdududa ka dapat mag-ingat, pati sa mga naiinggit. May mga taong naiinggit dahil ang ambisyon mo ay paalala ng mga bagay na hindi nila nagawa. Tahimik lang sila, pero ang negatibong enerhiya nila ay nakakahawa rin. At syempre, nariyan ang mga well-meaning advisors, yung may mabuting intensyon. Pero sa dami ng payo nila, nalilito ka palalo. Kaya napakahalaga ng discretion. Kapag tahimik ka, pinoprotektahan mo ang sarili mong konsentrasyon. Lumilikha ka ng espasyong tahimik kung saan pwedeng lumago ang iyong mga ideya. Parang greenhouse ng mga pangarap, ligtas sa ingay ng mundo. Dapat kang magsimulang magtuloy-tuloy. Ang momentum ay mahalaga. Ito ang tuloy-tuloy na kilos na nagbibigay ng bilis sa pag-abot ng pangarap mo. At ang momentum ay nabubuhay sa katahimikan. Kapag kumikilos ka kaysa nagsasalita, nabubuo ang ritmo.
Bawat hakbang ay nagpapalakas ng susunod. Hanggang sa hindi mo namamalayan, malayo na ang narating mo. Pero kapag nagsasalita ka ng maaga, napuputol ang ritmo, napapalitan ng paliwanag ang pagkilos. Imbis na kumikilos ka, napupunta ka sa pagde-defend ng plano mo. Parang kotse na humihinto sa bawat kanto para ipakita kung saan ka pupunta. Bumabagal ka, nawawala ang direksyon. May isa pa akong kaibigan. Nangarap siyang magsulat ng libro, pero tahimik lang siya. Nagsimula siyang magsulat ng 500 salita kada araw. Araw-araw. Walang post, walang drama. Nang matapos niya, ipinakita lang niya ito sa isang maliit na grupo ng pinagkakatiwalaan. Lahat sila namangha, hindi lang sa ganda ng libro, kundi sa paraan ng pagkakamit nito. Tahimik, buo, matagumpay. Samantalang may isa rin akong kaibigan, parehong pangarap, pero laging kwento lang. Kwento dito, update doon, pero kakaunti ang naisusulat hanggang sa napagod siya. At ang pangarap, napunta sa wala. May aral doon. Ang aksyon ang nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Ang sobrang salita, nagpapalakas ng pag-aalinlangan. Kaya't tahimik lang, kumilos ka. Hayaan mong ang gawa mo ang bumuo ng kwento mo.